From this to this. Opo, nagluto ako ng lelot mais. Pangarap ko kasi makapag-celebrate ng birthday para sa mga home for the aged. At sana talaga magustuhan nila yung luto ko. Tapos nabigla ko, merong pa birthday surprise. Happy birthday to you. Alas 6 pa nga lang ng umaga, umaalis na kami. Niyaya ko na rin yung mga kaibigan ko para meron naman akong kasama. Sa totoo lang, masama na talaga yung pakiramdam ko. Bigla akong nilagnat, nagkasipon. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng hindi ito matulog. O, diba? Sumakto pa talaga sa birthday ko, no? Actually, pumunta talaga kami kina Chawot kasi dito kami magluluto. Magiging choosy pa ba ako kung sila na yung nagyaya? Naalala ko kapag nagbe-birthday ako, nagpa-party ako, o kaya magta-travel. Pero ngayong kaarawan ko, gusto ko makapag-celebrate ako kasama yung mga matatanda. Sa totoo lang, matagal na talaga naming plano ni Mama na gawin to, kaya nalulungkot ako kasi wala siya ngayon. Pero sigurado ako kapag napanood niya to, matutuwa talaga siya. Medyo naninibago nga ako sa sarili ko kasi ang Erika nyo nagluluto na. Naglagay na ako ng tubig, tapos sinabayan ko na rin ng malagkit. Kung alam niyo lang, kabado talaga ako kasi pinagtitinginan nila ako. Kapag natuto talaga ako, huyo kayo talaga sa akin. Naglagay na rin ako ng bigas. Pagkatapos nilagay ko na rin yung unang gata. Para naman mas lalong lumasa yung niluluto ko. Naawa na siguro yung kaibigan ko kaya tinulungan na rin ako. Isipin nyo, nakiluto na lang ako tapos hindi pa ako yung nagluluto. Feeling ko eto na yung last punta ko dito. Naglagay na rin ako ng cream style ko, ng sugar, At para naman magkalasa naman to, no? tinatansya nga namin yung lasa, baka mapasobra sa tamis. Kasi kung mangyari man yun, baka hindi na ako makauli. Ngayon, ilalagay naman natin yung kernel ko. Grabe, itsura pa lang nakakatakam na. At dahil luto na siya, titikman naman natin. In fairness, ang sarap pala ng luto ko. Parang pwede na talaga mag-asawa. Huy, hindi ganun. Sa totoo lang, ilang years ko na rin hindi nararamdaman yung birthday ko. Pero ngayon, parang bumalik talaga ako sa 7 years old kasi sobrang excited talaga ako. Nasa 70 na katao din yung pagbibigyan natin, kaya sana sumakto talaga to. Sabi nga nila, mas okay na sumobra kesa sa kumulang. Hindi pa nga ako nakontento, tinikman ko ulit. Nako, sira na naman talaga ang diet natin. Medyo sawa na din kasi yung mga matatanda sa pansit, sa fast food. Gusto daw nila yung mga pangmerienda katulad ng lelot mais. Syempre, doon na tayo sa gusto nila, Nagpahinga no? ako ng konti dito sa duyan nila. Pero parang mas napagod ako lalo sa ginawa ko. So eto nga, naluto na rin yung second batch. At sa tingin ko, hindi na talaga kami makakapag-sharo. Kasi naman, saktong-sakto lang sa pagbibigyan natin. Siguro papakainin ko nila ng hotdog at itlog yung mga kaibigan ko, no? Tinatanong nga nila ako kung ano bang gift na gusto ko. Ang sabi ko, basta makapunta lang kayo, okay na At ako. nabigla ako, meron pa birthday surprise. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Grabe naman mag-effort si Dee. Huy, Prince yun. Basta ang wish ko, sa akin na lang yun. At hindi pa nga yun natapos kasi nagbigay pa siya ng regalo. Nakita niya kasi hindi na gumagana yung relo ko, kaya eto pala yung binili niya. Pagkatapos nga ng surprise, nilagay na namin yung mga gamit. Kailangan ko na rin maligo kasi amoy araw na ako. Pagdating ko pa nga lang sa bahay, may busita agad. Opo, nagbigay talaga sila ng bouquet. Hindi lang isa, kundi 3 bouquet talaga yung binigay nila. O, diba? Dinaig ko pa yung may jowa. I-message nyo na lang din sila kung gusto nyo rin magpagawa. Habang naliligo nga ako, dumating na yung mga bisita ko. Sabi ko sa kanila, pumasok na lang kayo kasi nagpapaganda pa ako. At natuwa naman ako kasi lahat talaga kami nakakulay puti. Magre-red sana ako kasi birthday ko naman. Kaso nag-change mind ako kaya wag na lang. At eto nga, nandito na kami sa bahay pag-ibig. Sobrang kinakabahan ako kasi first time ko talaga itong gagawin sa buong buhay Bumili ko. na din kami ng mga rice cooker, tubig, gamot, prutas, as in lahat ng kailangan nila binili na namin. Nag-avail din pala ako nitong photo booth. As in, isang araw lang talaga yung preparation, kaya buti napapayag ko sila. Pagpasok ko pa nga lang dito sa bahay pag-ibig, para na ako mapapaluha. Makikita mo, meron na mga naka-bedridden. Kaya kung kaya namin lahat i-entertain, kakausapin namin. Sa mga hindi nakakaalam, never ko kasi naabutan yung lolo't lola ko. Kaya kapag nakakakita ko ng matanda, lumalambot talaga yung puso ko. Hindi talaga ako nagsisi na dito talaga ako nag-celebrate ng birthday. Sasayawan ko sana sila ng kaldag, kaso baka kurutin nila ako sa gedli. Sobrang natutuwa din ako kasi talagang sumasabay din sila. Isipin nyo, ganito lang yung ginagawa namin pero napapasaya namin sila. Sobrang lulungkot talaga ng mga kwento nila. Kasi halos sa kanila na-abandonan na. Kaya hanggat maaari, hindi namin binibring up yung past nila. Kumbaga gusto namin, masaya lang sila. Kaya pati hep-hep hooray, pinatulan na rin namin. O, diba? Parang hindi nagkasakit ang ate
natin Kung yun. ganito naman kasaya yung makikita mo, mawawala talaga yung sakit mo. Ngayon, itatry naman natin yung photo booth. Meron din silang accessories na pwede mong suotin. Sa memoria booth nga pala ako nag-avail nito. At buti na lang maganda yung quality. Gusto ko kasi kahit umalis kami dito mamaya, meron silang souvenir. Para at least puro good memories yung maaalala nila. Nako, kung alam niyo lang, kanina pa ako nagpipigil ng luha. Sobrang natuwa nga ako kay tatay kasi pinag-drawing niya ako ng bulaklak. Sa susunod na balik ko daw, pagto-drawing niya ulit ako. At kahit hindi nga ako singer, napakanta tuloy ako. Basta ang may papangako ko talaga sa kanila, babalik talaga kami. Ayun lang. Bye!